Magandang hapon sa ating lahat. Miyerkules naman ng hapon at nandito tayo sa ating panibagong episode ng Inklinasyon. Samahan po kami dito sa Inklinasyon sa aking co-host na si Doc Gina Malansay, yung ating sign language interpreter si Teacher Aisel, yung ating mga technical personnel, si JM, si Ina, at ang iba pa naming mga kasamahan sa Inklinasyon. Sa hapong ito, napakagandang topiko ang ating pag-uusapan. Ito ay patungkol sa estado ng nutrisyon sa ating bansa, ang ating minamahal na Pilipinas. Ayon sa UN Convention on the Rights of the Child, sinasabi na ang bawat bata ay may karapatan, the right to have enough nutritious food. Yan ay isang karapatan. Ayon sa UNICEF, merong 3.3 million Filipino children with disabilities. Mga ka-Inklinasyon, ano kaya ang estado ng nutrisyon sa Pilipinas? Kasama kaya dito ang mga batang may kapansanan. Kaya sa hapong ito, napakaswerte na meron tayong isang panauhin sa ating topic. Iinklinasyon ang nutrisyon. Marami tayong pag-uusapan. At ngayon, ipapakilala sa atin ni Doc Gina Manalaysay ang ating mahalagang panauhin. Doc Gina? Yes, magandang hapon na naman po sa ating mga ka-Inklinasyon. Ang ating pong guest ay si Miss Jo Marie L. Tonggol. Siya po ay ang Officer in Charge, Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council or NNC. Ang beauty po niya, no? She is a registered nutritionist, dietitian by profession and is with NNC for 20 years now. She holds a Master of Public Health degree and completed her BS in Nutrition and ay, Diyos ko, nabulol na naman ng lola. Dietetics with distinction as cum laude, with distinction as cum laude at the Philippine Christian University in Manila. She serves as a national trainer on harmonized maternal nutrition and IYCF program and a certified breastfeeding counselor herself. Ms. Tonggol sits as a member in various interagency government working groups for the nutrition cluster, advocacy communication subgroup, and IYCF. Siya po ay member ng Philippine Society of Nutritionists Dietitian Philippines, Association of Nutrition, Nutrition Foundation of the Philippines, Latch Philippines, and Breastfeeding Pinays. She is also the current president of the NNC Employees Association. She was awarded, awardee pala Karanil ang ating guest, as one of the outstanding alumni in nutrition and dietetics, natama na ako, by her alma mater in 2016. A loving wife and a mother of two, Miss Jo Mai loves OPM songs and Army and, and Blink at the same time. She spends her free time bonding with her family and watching documentaries, movies, and rom-com Korean drama on Netflix.
mga ka-inspirasyon. Let's welcome Miss Jo Marie Tonggol, kaklase ko. Marami pong salamat, Miss Jo Marie, for accepting our Good afternoon, Miss Jo Mai. Kamusta po kayo? Okay na ba yung audio? Yes. Okay, Miss Jo Mai. Isang masustansyang hapon po sa ating lahat. And I hope everybody is safe kahit andyan pa ang buntot ni Typhoon Enteng sa tumigil na ang ulan. No, and thank you program for inviting NCC. Ako na na ito na long overdue na, no? Dapat nung Christian month pa tayo nagkakwentuhan about this very important topic. So thank you and nice to meet everybody dito po sa inyong program. Sir Raniel, Dr. Regina, and the rest of your staff. Yeah, Doc Gina, no? Mahilig pala sa OPM, no? Yung ating panahon sa ngayon. Baka gusto niya magbigay ng sample, Doc Gina. Makakamula. Hindi ako, para Neil, mahilig lang ako manood. Pero tanungin mo, hindi ko talaga matandaan ang mga title. Pero they are Korean, teleserye. Exactly pala. Tapos pala, no, si Miss Jo Mai, siya din pala anong tawag? President ba? Or chairperson ng kanilang, ang mga employees Association ng, National Nutrition Council. Marami talaga, President no, yung mga achievement na yung ating panauhin sa ngayon, no? At saka sabi nga ni Miss Jo Mai, supposed to be nung July pa to. No, unfortunately, no, nagkaroon tayo ng mga issues. Pero, no, this afternoon, tuloy na tayo sa pag-interview, no, sa kanila. Sige, simulan ko na, Doc Gina, no? Ano yung mandato, no, ng National Nutrition Council, Miss Jo Mai, pakipaliwanag. Okay, so umpisahan na po natin ang kwentuhan ngayong hapon. Ang National Nutrition Council po or NNC, marami po kasi nakakamali na NCC. So NNC po kami. Kami po ay ipinanganak through Presidential Decree number 491 noong June 25, 1974. So sinelebrate na po namin yung aming golden anniversary. Wow, oo. Imagine 1974. Oo. Yeah. So, hindi pa po ako pinapanganak noon. So anyway, ang NNC po ay binigyan ng mandato bilang pinakamataas na sangay ng ahensya ng gobyerno para mag-formulate, magbalangkas po ng mga polisiya, magbalangkas ng mga guidelines at mag-coordinate ng nutrition policies and nutrition programs nationwide. So kami po yung gumagawa ng formulate ng yung tinatawag natin Philippine Plan of Action for Nutrition bilang pambansang framework or balangkas para mabigyan po natin or ma-address yung ating problema sa malnutrition. Noong 1970s po kasi napakalaki ng problema and even after 5 decades, ganun pa din yung ating nagiging sitwasyon ngayon. Bumababa yung mga undernutrition, yung mga underweight, pero iba naman yung mga lumalabas na mga nutritional problems. Flash kanina, no, yung membership or yung pagkakabuo ng NNC bilang konseho po kasi or pangasiwaan or sanggunian po, no, kasi council po. Kami po ay binubuo ng 10 government agencies, yung aming governing board. So, as attached agency, kami po ay isang attached agency ng DOH, automatic po yung aming chair, yung pinaka-head po ng governing board ay ang Secretary of Health. So ngayon po si okay. Health So yung chairperson pa niyo na Miss Jo Mai, Secretary Ted Herbosa. Ngayon po, yes. And we have 2 vice chairpersons in the persons of Secretary Benhar Abalos from the Department of the Interior and Local Government, and the Secretary of Agriculture, Secretary Francis Q. Laurel, and 7 other government agencies. So we have BBM, Department of Education, Labor and Employment, Science and Technology, DSWD, Trade and Industry,
NEDA. And meron din pong ina-appoint ang ating Pangulo na 3 private sector representatives para maging multi-sectoral yung pagtingin natin at pag-address ng malnutrition dito sa ating bansa. So yun po. And kami po, dito sa, kung saan po ako kabahagi, ay kami po yung tinatawag na secretariat. The NSC Secretariat. So kami po yung leg work. So kung ano man yung mga polisiya o guidelines. So sina Miss Jomay ang gumagawa ng mga dirty works, no? Yes. Doc Gina, no? Kasi council din sila. So para may hawig din sila sa National Council on Disability Affairs and Council for the Welfare of Children, no? Alamin natin, no, Doc Gina, no? So ano yung mga programa, serbisyo at mga proyekto ng National Nutrition Council, Ms. Jomay? Okay. So bilang sanggunian nga po, dati kasi more on development, formulation, dissemination ng mga policy. Pero as years went by, nag-iba na po nadagdagan na yung mga binibigay sa functions and mandates based na rin sa pangangailangan ng pagkakataon and pangangailangan on. So, ngayon po, ang NSC, may mga masasabi natin programa na ino-oversee natin. No? Siguro, ang una-una nyo maiisip pag nutrition ay nutrition month. Kasi base na din dun sa PD 491, Section 7, doon nakalagay na every July ay dapat pinagdiriwang ang pambansang buwan ng nutrition o yung National Nutrition Month celebration every July. Sabi nga nila, bakit daw July? Kasi ang Tagalog daw ng vegetable ay July o gulay. Yan, joke lang yun. Malayo. July gulay. Malayo, oo. July gulay. Huwag ka mag-alala, Miss Jomay, no? Sa 3rd week of July din, sineselebrate ang National Disability Awareness Rights Week din, no, ng mga may kapansanan. Doc Gina, may mga katanungan ka kay Miss Jomay? Ay, nako. Ano pa? Kanina ko pa gustong magtanong sa kanya. Ano po ngayon yung ating general situation ng nutrition sa ating bansa? Okay, so sa loob po ng sabi ko nga po kanina, sa loob ng 5 dekada, ang lagi po natin naririnig yung underweight, yung hidden hunger. Ngayon, bumababa na po yung bilang natin ng mga kabataan. Pag sinabi po natin kabataan, ito po yung mga nasa edad na 0 to 5 years old. Papaba na po yung trend natin or yung daming or prevalence ng mga batang may mababang timbang. Ngunit ang binabantayan po natin ay sana patuloy pa ding bumaba yung number or yung prevalence ng mga batang pansot. So sinabi po natin pansot, ito po yung mga batang may edad 5 taon pababa na mababa yung kanilang height sa kanilang edad. Sa ngayon po, meron po tayong 1 in every 4 children, Filipino children, who are considered stunted. More than po kasi, sabi ko nga po, bansot, no, sa maliliit sila sa para sa kanilang edad. Pero more than the physical attribute kasi ng pagiging stunted, ang iniiwasan po kasi natin, maging stunted din yung kanilang brain development. Yeah. Yes, tama. Oo. And this happens during the critical period ng first 1,000 days. Ano po ba yung first 1,000 days? Unang 1,000 araw ng mga bata na nagsisimula sa unang araw pa lang ng pagkabuntis ng kanilang ina. So sa first day ng conception, na nalaman na buntis na yung ina, doon na po nagde-develop, diba, yung ating brain, yung ating physical attributes, no, sa sinapupunan. So habang nagbubuntis ang nanay, dapat inaalagaan na po ang nutrition and health ng bata. Yeah. Oo. Pero anuhan ko lang. Yes, madam. Di ba meron naman tayong mga barangay health workers na
na pwedeng puntahan ng ating mga buntis na nanay para sa kanilang awareness as well. So, yun, bakit hindi siya epektibo? Okay. So umpisahan na po natin yung first 1,000 days. So sabi nga natin, yung mga nanay na alam na nilang buntis sila, maaari nilang puntahan or sumanggunin sa ating mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, o yung ating mga midwives sa ating mga health center. May mga factors bakit kaya nilang pumunta. Is either nalalayuan sila sa bahay, going to the health center, pwedeng natatakot sila na magpakonsulta. Kasi minsan yung education din plays a very important factor sa pag-avail ng health services, health and nutrition services. Pwede rin pong kulang sa pamasahe. Yung mga factors po. Pwedeng walang maiiwan doon sa kanilang mga anak na maiiwan sa bahay, walang mag-aalala. So hindi agad nila maiwanan, so hindi sila nakakapagpa-check up. Minsan, nagiging factor din yung attitude ng ating mga health and nutrition workers sa pagtanggap or sa sa pag-alaga sa ating mga kliyente. So may mga factors po yun. So, yun nga po, ang isa po doon sa aming ino-oversee, or ine-execute na programa ngayon is yung ito nga po yung pinapakita sa screen natin, yung Tutok Kainan. Ito po ay minomodel po ng NNC. Kasi po, napansin namin, supplementary feeding, pag sinabi kasi natin isang nutrition, ang unang naiisip natin, supplementary feeding. Pagbibigay. Sa school po, sa mga school children, meron po yan ang DepEd natin. School-based feeding program. So mula kinder hanggang grade 6, yearly, meron silang budget dyan. So okay po tayo sa school children. Sa daycare na mga bata, yung mga batang edad 3 to 4 years old, meron din sumasalo, yung DSWD. Mga child development centers, meron po. Sino po ang kumakalinga doon sa mga buntis natin, saka sa mga 1 to 2 years old na mga bata? Wala po. Kaya naisip po ng NNC, bakit hindi natin tutukan itong ating itong mga nasa population group natin na very vulnerable sa stunting, sa underweight, sa anemia, di ba? So kaya nabuo, kaya naipanganak itong Tutok Kainan. Nagbibigay po tayo ng additional food items or food supplements sa ating mga nutritionally at risk pregnant women at sa ating mga kabataan edad 6 months hanggang 2 years old. So wala na pong maiiwan sa laylayan. So yan po ay minodel natin sa mga LGU, local government units, at ngayon meron na po tayo mga local government units na talagang nagpatuloy at nag-sustain. Kasi sabi ko nga po kanina, very critical yung window na yun, yung first 1,000 days para maiwasan po talaga, ma-prevent ang stunting and other nutrition problems na pwede pong mag-lead to disability later on pag nandiyan na po yung bata. Yeah. I think, Miss Jomai, narinig ko parang ni-launch lang. Kailan lang to ni-launch yung first 1,000 days. At saka may mga government agencies, at saka mga civil society organization na nagtulong-tulong, to implement the first 1,000 days. Yes, tama kayo dyan, Sir Ranil. Medyo marites din pala si Sir Ranil. Yan ang magandang marites natin. Okay, so yun po yung first 1,000 days. Ito po ay naisabatas niya, year 2018 pa, November 2018. Yun pong tinatawag natin kalusugan at nutrition ng Magnanay Act or Republic Act 11148. Kung saan nga po pinag-iigting, minamandate po lahat ng relevant government agencies like DOH, DSWD, NNC, DILG na magbigay ng karampatang programa at budget
para mapatupad po yung mga programa along the first 1,000 days of life strategy. And tama din po yung nabanggit ni Sir Ranil kanina na hindi lang po government kasi ang sinasabi nga po natin, ang pag-solve po ng malnutrition sa atin ay multi-sectoral. Hindi po kakayanin ng isang sector lamang na bigyan ng solusyon ang problema sa malnutrition. So kasama rin po yung mga private organizations, yung mga civil society organizations, NGOs, business sector, and even academe and professional organizations. Kasama po natin sila sa pagtutok or pag-address po ng problema natin sa malnutrition. Yeah. Siguro bago tayo tutuloy, no, Doc Gina, no? Yeah. Miss Jomai, ano yung mga terminology, no, na nakasama, no, pag nagsabi tayo ng nutrisyon? Sinabi mo kanina yung stunted. Ano pa yung mga iba pang mga terminologies na dapat malaman ng ating tagapakinig pag pinag-uusapan natin, no, ang patungkol sa nutrisyon? Okay. So bukod po dun sa stunting, i-share ko na din po yung iba pa nating ang tinatawag natin ngayon dito, triple burden of malnutrition, no? So we have, kasi pag sinabi po natin malnutrition, mal means bad. So yung undernutrition, yun na nga po yung stunting, underweight, ito naman po yung mababa ang timbang sa kanilang edad, wasting, or ito naman po yung sobrang payat na mga bata natin, ng mga bata Pilipino, wasting po ang tawag natin dyan. And meron din po tayo on the other side of on the face of malnutrition, yung overnutrition. Ito naman yung mga sobra sa timbang, yung mga overweight, saka mga persons with obesity. And bakit triple burden? Kasi nandiyan pa rin po yung tinatawag natin micronutrient deficiencies or hidden hunger, mga nakatagong kagutuman, no, sa mga micronutrients, gaya po ng vitamin A, kakulangan sa iron, at kakulangan sa iodine. Ito pong mga... Miss Jomai, anong ibig sabihin ng obesity? Para maintindihan ng ating mga ordinaryong tagapakinig. Kasi sabihin nila, Sir Ranil, English naman yung ginamit yung terminology, obesity. Kung sa Tagalog, sa ibang lingwahe, anong ibig sabihin ng obese or obesity? Yung obesity naman ay sobrang katabaan. Ayun, Doc Gina, sobrang katabaan pala. Okay. Iba pa yung overweight, sobrang katabaan. Iba pa yung obesity. Yung obesity kasi talagang sobra na siya. Mataba na siya. Which can have also a lot of factors. Bakit nagiging magkakaroon tayo ng mga persons with obesity. So yun po yung overnutrition. At kasalukuyan po... overnutrition. Okay. Kasalukuyan po, sad to say, pataas na din po yung dami ng mga Pilipinong with obesity. Habang tumatanda po or lumilipat yung age group, mas dumadami po yung ilang ng mga Pilipinong with obesity. No? Kasalukuyan po, for example, 40% or 4 out of 10 Filipino adults are obese or having problems with obesity. So, yun po. Gina, ikaw naman yung magtanong kay Miss Jomai. Parang malayo kasi yung tanong dahil yung huling pinag-uusapan natin is di ba? Obesity. Anyways, ibalik po ulit natin dun sa mga malnourished and stunting. Hindi po talaga maarok ng puso ko lalim, no? Maarok ng puso ko na tayo ay agricultural country. Tapos, pag uuwi ka naman sa probinsya, halos lahat ng dadaanan mo ay lupain. Ang tanong ko, bakit po kaya, yun nga, maraming undernourished or malnourished or stunted sa mga bata? Considering nga po na napakalawak ng agricultural area ng Pilipinas. Hindi lamang po agricultural area, kundi napapalibutan din po tayo ng dagat.
So, Yeah. bakit marami? And sad to say, yun pong mga tinatawag nating families of farmers, sila din po yung sa mga survey na ginagawa po ng Food and Nutrition Research Institute at ibang mga researches or studies, sila din po yung talagang malaki yung problema, no, sa nutrition, no. Kahit agricultural country, for example, ang isang lugar, hindi naman po ibig sabihin na yung kinikita ng magsasaka ay mapupunta lahat sa kanila, di ba? Right. Hindi naman din nila pag-aari yung lupain. Meron din po tayong factor na conversion from rural to urban. So, napapalitan. Kasi Doc Gina, binibili daw, no? Binibili daw yung mga agricultural lands nung ka-city mo. Kaya na umuunti, no, yung ating mga agricultural lands kasi kino-convert daw siya into residential or industrial. Tama ba yun, Ma'am Jomai? Opo, meron din pang factor yon na hindi yung conversion nga po ng agricultural land. Dahil na rin po siguro sa gustong maging mas progresibo ng isang lugar. So, isa pong factor. And meron din po tayong nakikita na kakulangan din, no, sa kaalaman ng mga pamilya on proper nutrition. So, it's a multifaceted, lagi po natin sinasabi yon. Hindi lang iisang dahilan kung bakit nagiging malnourished ang isang pamilya or ang isang bata or ang isang individual, kundi marami talagang nagiging factor, no? So, umpisahan ko pa din po yon sa first 1,000 days, Doc Tina. Kung yung nanay, nagbubuntis pa lang, undernourished na, hindi siya nagpapacheck up, hindi siya kumakain ng sapat, tsaka hindi tama yung quality. So, magbubuntis siya at manganganak ng isang low birth weight. Yeah. Pag sinabi po natin low birth weight, sila po yung mga bata or newborn na ang kanilang birth weight ay less than 2.5 kilos. Okay. Kasi yun ang pinaka parang standard para mag-thrive yung isang bata, no, pagkalabas niya ng sinapupunan. So kung low birth weight na yung bata at hindi rin nabigyan na naman ng tamang pag-aalaga at tamang nutrisyon, yun, sila na naman din yung candidate sa stunting. Magdedire-diretso na. Diretso hanggang makapag-aral sila. Hindi sila makatapos ng pag-aaral kasi kulang nga sa nutrition. So the cycle goes on. Mental capacity. Goes on. So we have to break that cycle. Or isa din siguro na Miss Jomai, no? Kasi di ba marami din, no, dito sa atin yung mga bata pa na nabubuntis. Na hindi pa handa ang kanilang katawan, hindi nila kayang alagaan, no, yung kanilang magiging anak. I think it's also a very big factor, no, kung bakit, no, nag-contribute din siya sa malnutrition. Kasi ang taas na yun, di ba, ng mga child marriages natin eh. Di ba? Tama. Correct po yan, Sir Ranil. Yung mga teenage pregnancy, no? Teenage pregnancy, oo. Hindi pa sapat yung nutrients or yung pagka-develop ng kanilang katawan, and yet they have to carry another human being, no? Yes. Oh. Tapos kung hindi rin mabibigyan ng sapat na pangangalaga, so dalawa silang nagsasuffer, no? So dapat itong mga to na tututukan din ng ating mga barangay nutrition scholars, mga barangay health workers na hanapin, no, tukuyin kung sino sila. Sa school din, kailangan meron din magandang koordinasyon ang school tsaka ang barangay para yung mga interventions na binibigay, nagko-collaborate sila. Hindi sila gumagawa individually, kundi napagko-combine nila yung kanilang mga resources para mas mabigyan ng agarang solusyon yung problema natin sa malnutrition sa isang komunidad. Yes, Karanil, gusto ko lang din dugtungan kasi nandoon na tayo sa agricultural land, di ba? Compared kasi dito sa urban setting,
Yun nga, sabi ko, mas maraming mga lupa sa paligid. Taga Talavera, Nueva Ecija kasi ako. And then, nung huling punta ko doon, tuwang-tuwa ako kasi yung mga secondary roads, tinaniman nila ng mga ng talong at saka okra. And then pag pumunta ka doon sa mga bahay-bahay, meron silang, alam mo yon, different types of veggies na nakatanim sa kanilang mga backyards. Tapos, paborito ko pa malunggay. And malunggay is one of the, 'di ba, nutritious veggies. So, yun, parang ang bilis naman kung talagang isa sa, yun nga, sabi mo nga, sa bawat barangay is i-push sa kanilang backyard ang vegetable gardening rather than mga ornamental plants. Kaya din, Ma'am Dr. Gina, i-share ko lang na yung Talavera, Nueva Ecija, I'm very... Nahila po kayo, madam. Yung pong Talavera, Nueva Ecija, I'm glad to share na isa po yan sa mga nutrition champion na local government unit. Mm-hmm. Thanks to Mayor Santos, Neri V. Tsaka si Vice Mayor Neri V, tinutukan po talaga nila ang nutrition. Sabi nga natin, hindi lang national government ang kailangan tumutok. Yes. Mm-hmm. Nasa sa local government din po talaga. Nasa mayor, nasa mga members ng sangguniang bayan, yung pagtutok at pag-solve ng malnutrition problem. So yun pong sa Talavera, talagang po yan marami silang good practices. Actually, pinupuntahan na rin sila ng ibang mga local government units para matuto. Ano bang ginawa nyo dito sa Talavera? At wala na halos kayong problema sa malnutrition. Karanil! Nagkaroon din sila ng food bank. Doc Gina, food bank especially noong panahon ng pandemic. Tapos, sinuportahan din po ng DILG yung ating lahat ng communities na kailangan, meron pong nilabas na circular ang DILG na dapat lahat ng barangay magtatanim at mag-establish kayo at mag-maintain ng inyong community garden. Yes. Speaking of barangay, Doc Gina, tatalunin kita sa barangay. I think alam to ni Miss Jomay, ang Barangay Holy Spirit. Di ba? Narinig mo ba yung Barangay Holy Spirit, Miss Jomay? Nanalo sila ng urban farming, no? Nandoon ako nung nakaraang linggo. No, meron sila yung model sa mga barangay sa urban area. Napuntahan mo ba 'yon, Miss Jomay? Hindi pa ako ang personal na nakapunta, pero I'm sure yun aming pong regional office sa NCR. Nakakapunta po sila doon at nakikita po nila yung magagandang inisyatibo ng ating mga community, no. Sabi nga namin, kung may political will talaga ang isa nating local chief executive, walang rason para hindi mag-invest sa nutrition. Yeah, tapos sinabi mo pa Miss Jomay, no? Talaga political will. Pero balik tayo sa school setting, 'di ba? Kasi every July we are celebrating, sabi mo kanina, we are celebrating the Nutrition Month. Nitong nakaraang July, excited lang kaming malaman, ano ang tema ng Nutrition Month nitong nakaraang July? At ano yung mga inyong mga activities na ginawa? Okay, so thank you po sa tanong na yan. So last July po, kahit wala pa pong pasok yung ating mga public school, kinonduct din po natin, nagpunta rin po tayo sa isang public elementary school sa Coronadal del Cid, sa South Cotabato, para doon natin i-launch yung 2024 Nutrition Month. So this year, this year po, kakaiba po yung ating Nutrition Month team. So ang ating Nutrition Month team po ay sa Pipan, sama-sama para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Kasi before po, yung mga previous... Miss Jomay, pakiulit nga. Ano yun? Opo, sa Pipan. Oo. Hindi po yan, ma'am. Oo. Meron po tayong, yan. Sa Pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. So, ine-encourage sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Wow, ang ganda. Ibig sabihin, Doc Gina,
No one is left Left behind. behind. Sabay-sabay nga tayo, Karanil, Miss Jomay. 1, 2, 3. Sa Pipan, Sa pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para Para sa sa para sa lahat. Okay, sige. Pa-explain nga, Miss Jomay. Okay. Oo. Dahil po ang PIPAN nga po ay ang pinaka-national blueprint natin, yung pambansang balangkas natin. So, andyan po nakapaloob lahat ng masasabi nating ano-ano ba yung mga dapat na programa na dapat i-implement, na dapat pondohan ng national government, ng lahat ng sektor para ma-ensure po natin, sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo para ma-ensure natin na there is nutrition security sa lahat po ng Pilipino, lahat po ng life stage, mula po nagbubuntis, sa pagkasilang, hanggang tumanda po tayo. So wala pong maiiwan na kababayan natin. So kaya po yan yung pinili namin na theme for the 50th Nutrition Month. I-focus natin sa Philippine Plan of Action for Nutrition para alam po ng lahat ng mga Pilipino, lahat ng stakeholders, kasama po ang ating mga pamilya, kung ano ang kanilang role and function para mapaunlad po ang nutrition situation ng pamilya natin, ng community natin, and lahat po ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Kaya yan po, makikita niyo din po yung triple strategies yung naka-check, Kumain po tayo ng masustansyang pagkain. Kailangan po mag-avail tayo, maka-access ng isang healthy diet para ma-ensure po natin yung ating proper growth and development. Tapos, ine-encourage din po natin na dapat sanayin po natin yung ating tamang gawi sa nutrisyon. Magpunta sa health center para sa prenatal check-up, pasusuhin ang ating mga bagong silang na sanggol ng breast milk lamang hanggang 6 months. Tapos bigyan po siya ng kaukulang complementary food pagtuntong po niya ng 6 months. Yun po yung iba nating mga pinopromote para sa nutrition practice. And then paigtingin po natin yung access ng ating mga kababayan sa serbisyong pang-nutrisyon. Kasi kailangan, kung may demand po tayo sa quality nutrition services, kailangan maibigay po sa atin yan. Makapag-access po tayo. Ang mga serbisyong quality, dapat quality po yung nutrition service na naibibigay po sa atin. At yan po, lahat po yan nangyayari sa isang komunidad and even po sa ating mga national government agencies. Yes, lalo na Karanil. May follow-up akong question diyan, regarding sa PIPAN, Miss Jomay, paano binalangkas yung PIPAN na to, na may nakasama ba dito ng mga sektor ng persons with disabilities, youth or children with disabilities nung binalangkas nyo ito? Tama po kayo, Sir Ranil. Binalangkas po ang PIPAN. Actually, ito pong PIPAN na pinag-usapan po natin, ito na po yung ika-11 national plan para tugunan nga po yung malnutrition natin dito sa bansa. So, nung binabalangkas po itong PIPAN 2023 to 2028, ginawa po namin, ang bago po kasi dito is a life stage approach. So, yung buong life stage natin from pregnancy up to senior or older elderly, sinama po yung lahat ng concerns nila. Noon pong malapit ng may draft na po na PIPAN, sinubject din po ito sa children's consultation. I think somewhere in June 2022, 2020 or 2023, kasama po yung mga sektor ng kabataan. Binigyan ng pagkakataon para tugunan or tanungin sila sa inyo ba, ano ba ang gusto niyo about nutrition? Ano ba yung nakikita ninyo pag sinabing nutrition situation? Ano yung pangarap ninyo? Ano yung nakikita niyong dapat ginagawa ng gobyerno? Ano yung dapat na ginagawa ng ibang sektor para matugunan yung concerns ninyo sa nutrition? So tama po kayo.
And kasama din nga po doon sa pagbalangkas ng mga programang nakasaad ay yung pag-prevent ng mga disabilities. Katulad ng nung pag-prevent ng pagsuko natin doon sa tinatawag nga po natin micronutrient deficiencies. Kailangan matugunan na po natin yung problema natin sa iodine deficiency disorders. Kasi ito pwede magdulot ng mental retardation, pwede magdulot ng cretinism. Kailangan tutukan na rin po natin yung problema natin sa vitamin A deficiency para wala na pong nabubulag ng mga kabataan, wala na pong nabubulag ng mga kababayan natin. So yun po, so kasama po yun, no? In all thank you Ma'am Chopay. Doc Gina, narinig mo na ba yung PIPAN at may mga kaibigan ka ba na narinig natin na na-invite sila noong pinorculate, no, itong Philippine Plan of Action for Nutrition, Doc Gina? Miss Jomai, can I be honest? Kasi we are a group of national leaders in the country for persons with disability, pero hindi kami yata na-invite dito, unfortunately. Kasi syempre, we could also contribute. Sana sa mga next activities, yun nga po. Kasi yung yung malnutrition at saka stunting or undernourished, nagre-resulta siya talaga sa mga learning disability, 'di ba, Karanil? So importante din na yun, ma-inform po ang sektor. Thank you. Yeah. Okay. So Miss Jopay, may copy ka ba nitong Philippine Plan of Action for on nutrition, at may mga specific items talaga doon na patungkol siya sa children or persons with disabilities. Very interesting kasi talaga yon, no? At tama kayo, no? Malaki ang impact, no? Pag nagka-malnourished pa lang, no, sa sinapupunan, no, ng isang nanay at nung ipinanganak, at kung yung lumalaki, no, yung isang bata, Miss Jopay. Yes. We can send you po a copy of the document itself. Naka-upload na po siya sa Facebook page din namin. But I can share with your group through Ma'am Ina. And makikita nyo din po doon, meron pong mga programa or projects, yung specific projects, yung ating mga government agencies or even yung ibang sectors, more on promoting or development ng mga IEC materials din, mga nutrition information materials. Like for example, yun po sa amin, sa NNC, meron po kami mga IEC materials on nutrition tips on for the persons with disabilities, and even meron din po kami ngayon na pina-finalize na pong IEC materials na nutrition flyer din po. Pero ang target po namin dito is yung mga tagapangalaga ng mga persons with disabilities. Maganda din yan, no? Miss Jomay, no, possibly kaya, no, yung mga stakeholders, no, na with disabilities ay pwede makipag-ugnayan or pwede kayong makipag-dialogo, no, sa representante din, no, ng NNC para maisama, no, malaman din namin, no, kasi actually parang first time dito namin narinig, no, itong yung PIPAN na to. At napasama ba talaga, no, sa mga activities, no? So yun. Pero maganda itong itong nasa pinakita ni JM, no, nutrition tips para sa taong may kapansanan. Okay. Siguro Sir Ramil, kapag po nagde-develop kami o magde-develop ng isang IEC materials or any promotional materials, we are coordinating with NCDA, the National Council for Disability Affairs, para tulungan kaming i-pretest ito sa target audience na meron din po silang makaka-coordinate with. Para bago namin ito i-produce, mass production and i-distribute, meron pong comments and feedback na makukuha kami on how to further enhance
the AC materials para So sa ano pala kayo, Miss Jomai, sa NCDA, no? Baka nga, Opo. kaso lang, baka may sabihin naman yan si Doc Gina dyan tungkol sa NCDA, no? When it comes to participation. Doc Gina? Karanel, kasi nga, di ba, napansin ko ngayon kasi sa NCDA, with due respect sa ating mabait na ED, majority of the employees they hired now ay majority persons without disability. So kung sa kanila lang kayo makikipag-coordinate at hindi mismo doon sa mga taong may kapansanan, hindi pa rin natin makukuha kung kami na nga lang mismo I cannot represent deaf person or those with hard of hearing or those who are blind. So sana yung concept those with autism, Down syndrome. Yes. Ganun. Sana, at saka narinig ko kanina, di ba, parang sa carer ang kanilang ibibigay na ano tawag din yan, consultation or training. Sana kako, both na the person with disability ourselves. Yung po, madam. Okay, sige. Noted yun, Doc Gina. Ako yan nagdo-note sa'yo. Anyway, before we proceed, meron tayo munang inklubalita. JM, ano ba yung ating inklubalita or inklunasyon balita? JM? Ay, ako rin yan. Karamihan. Mapagpalang hapon mga ka-inklunasyon. Ngayong first week of September ay 23rd National Epilepsy Awareness Week. Based on Proclamation number 230 at ito po ay ginagawa sa ating bansa taon-taon. Halina at tayo makibahagi. Nagkaroon ng transition clinic nitong August 29, exhibit opening sa PGH Atrium nitong September 2, kaninang umaga sa Guazon Hall from 9 a.m. to 11 a.m. ay Epilepsy Ground Rounds. At ang topic ay Pregnancy Planning in Women with Epilepsy. At sa September 6 ay may lay fora and variety shows sa Orthopedic Conference Room from 8 a.m. to 12 noon. Ang title po ngayong taon ay Mga Kwentong Epilepsy. Ito ay ipagmalaki, ibahagi gaya po ng ginagawa ng inklunasyon at ipagdiwang para po tayo ay makapag-raise ng awareness. Ano nga po ba ang epilepsy? Ang epilepsy ay isang neurological disorders na nagiging sanhi sa pagkakaroon ng paulit-ulit na seizures o parang kumbulsyon at panginginig ng isang katawan ng isang tao. Ang mga seizures ay nagyayari kapag ang mga kumpol ng nerve cells or neurons sa utak ay nagpapadala ng maling signal. Ang epilepsy ay nako-consider na isang kapansanan kung ang kondisyon ay severe enough para siya ay hirap nang makapagtrabaho or makapag-aral man lang or may limitasyon na sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Isa na naman pong kaalaman para sa hapong ito. Hanggang sa muli, ito si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, nag-uulat para sa Inklubalita. Hanggang sa susunod na Inklubalita ni Doc Gina Manalaysay. So tuloy-tuloy tayo, mga ka-inklunasyon. Parang bitin ata, yung panahon natin, kay Miss Jomai. Yes. Dapat siguro may part 2 ito. May part 2. Sige. Doc Gina. Opo, pwede ko rin po bang Sir Raniel, pwede ko rin po ba kayo, kunyari kayo po, or si Doc Gina na ma-invite, na ma-interview? Kasi meron din po kaming One Nutrition, One Nation radio program na pinoproduce at ini-air din sa ating mga Nutriskwela radio stations nationwide. Specific na topic po natin on nutrition and disability. So, aside pa po doon, meron din po kaming mga webinars pa na nakapila. So, we hope na siguro makikipag-coordinate na lang kami kay Ma'am Ina, para kung kanino ba kami dapat makikipag-coordinate and susulat para ma-invite po yung inyong mga
yung inyo pong grupo or organisasyon. Kasi sila, Sir Norphil po, minsan nakakasama po namin kayo sa meeting pag sa CWC. Okay, sige. So, yun. Thank you, Miss Jomai. Paunang imbitasyon na po kayo. It will be an honor, no? It will be an honor for Inclination to be invited din doon sa inyong mga mga programa, no? Gina, meron ka pang gustong itanong kay Miss Jomai? Yun nga po, 'di ba sinabi naman yung PIPAN. So sa mga in layman's halimbawa, nasa ordinaryong bahay ka lang, ano yung po pwede nating maisuggest sa kanila para ma-improve ang nutrisyon ng kanilang mga anak? Lalo na sa malalayong lugar. Unang-una po, sinasabi po natin ang what's to nutrition dapat alamin at gawin. So paano po natin aalamin yun? Magtanong po tayo, no, sa ating mga barangay nutrition scholars, kahit po sa mga BHWs, no, about proper nutrition. Kung meron naman po tayong ways and means kahit nasa malayong lugar tayo, pero may internet naman tayo kasi ang social media po ngayon talagang napakalaganap na po. Kailangan pumupunta po tayo sa mga accredited na mga websites, no? Hindi lang basta kay Mr. Google tayo pupunta or sa Wikipedia. Dapat yung website po ng DOH, website NC, Facebook po ninyo, Facebook ng CWC, yun yung mga talagang credible na mga websites and online platforms yung ating pinupuntahan. At makikinig po tayo sa ating mga health and nutrition professionals. Hindi po yung ating mga kumare at kumpare. Baka mapamali pa po tayo lang. Imbes na makatulong ay makasama pa po. So alamin po natin. And we further encourage na po yung mga tamang gawi sa nutrisyon. Kung kulang po yung ating kinikita, no? Kasi di ba nga naging issue pa natin dito yung sa 64 pesos mo, sa 21 pesos. Ayan, actually, Juba, yan yung tanong ko sa'yo sana. sa palagay nyo, ikaw, especially ikaw, Miss Jomai, bilang isang nutritionist and dietitian, kaya yung 64 pesos dyan, no, para magkaroon ang iyong katawan ng tamang nutrisyon? Oo. Personally, siyempre sasabi ko personally. Ayan, oo. Baka kasi maku tayo, no? Miss Jomai, baka maku tayo. So, personally na lang. Personally po, talagang hindi siya kakasya. Sa price inflation pa lang wala nang 7 peso na or 4 peso or pagkano man yan na noodles o kaya delata. Pero yung noodles naman, Miss Jomai, hindi naman yung nutritious, di ba? Yung noodles na yan at saka delatas, di ba? Ang mga delata po, mga let's say ang ibibigay ko po example halimbawa ay sardinas. Ang sardinas po ay nutritious kasi mayaman po ang isda ng ginagamit sa sardinas sa calcium. Pero nasa sa atin po kung paano natin didiskartehan na maging nutritious. Ang noodles po, sasabihin natin, ay noodles, mataas ang sodium. So kung maggagawa po tayo or magluluto ng noodles, let's say yung soup noodles, huwag po natin ilagay lahat ng powder. Kalahati lamang po. Tapos, dagdagan po natin ng pinating itlog. Beaten egg. Dagdagan ng itlog. Magkano, Miss Jomai, magkano ng itlog? Di ba? 8 pesos na yung itlog. May maliit naman, mga 7 pesos. Pero mas nutritious pa din. Tapos, lagyan po natin ng konting malunggay. Paborito ni Dokina. Yun, ang sasabihin ko. Yung mga tinatawag nating plant and forget na gulay. Yeah. Yung mga seedlings nun, makukuha natin ng libre sa ating mga agricultural office. DA, Department of Agriculture. Yun. At least tayo, no, dito sa ating episode, Doc Gina, masaya tayo dito. In fairness. Pero kulang na talaga tayo sa panahon. Okay. Miss Jomai, okay. Sa 20 years mo dyan, no, sa National Nutrition Council,
ano yung mga nakita mo talaga no na mga challenges no para maiangat no ang sitwasyon ng nutrisyon sa Pilipinas? Mm. Ang nakikita po namin, ako po nakikita ko po, kulang po ng human resource sa ating mga local Human government. resource. Kulang po ng human resource sa ating local government unit. Kasi doon po talaga ang unang, kumbaga doon ang action natin sa pagsugpo ng nutrition problem. Wala pong nutritionist dietitian sa local government unit. Kung So meron man walang po, item na dietitian no and nutritionist. may ilang may ilang LGUs na meron sila. Pero kulang pa din. Kasi sana ang gusto natin, lahat ng LGU magkaroon ng plantilla position. So walang plantilla posisyon. Meron po dapat nutrition officer or nutritionist dietitian. Pero ngayon po kasi, kung kulang po ang pondo ng local government unit, may dinidesignate naman po ang ating governor or ang ating mayor ng mga nutrition action officer. Pero sinasabi na nila Miss Jopay, di ba? Sabi ng iba, walang problema daw sa pera bumabaha daw yung pera kung saan-saan na pumunta. Ewan ko kung tama yan, Doc Gina. Minsan nasa prioritization. So kailangan prioritization. Okay. Kailangan patuloy pa rin po ang advokasya natin sa ating mga local chief executives na bigyan ng priority at mag-invest po sa nutrition. Kasi nutrition is both an input, sabi nga natin input tsaka output ng development. So yun po. Dapat mag-invest ka, mag-invest talaga tayo o nutrisyon para meron tayo ma-harvest later on. No? So, pag hindi tayo nag-invest, hindi tayo maka-harvest. Anyway, Miss Jomay, ano talaga yung yung panghuli mong mensahe sa ating mga tagapakinig dito? Ayan, muli po bago ko po sabihin yung aking closing remarks, closing message. Nagpapasalamat po uli ako sa inyong pong grupo sa inyong programa sa pag-invite sa NNC, and we hope to have more fruitful collaboration in the near future or after this fall natin. So sa atin pong mga kababayan, sa ating mga kanutrisyon, patuloy po nating alamin at gawin ang tamang nutrisyon. Pumunta lamang po kayo or magtanong po kayo, mag-reach out po kayo sa inyong mga barangay nutrition scholars. Puntahan po ninyo ang NNC website or ang Facebook page kung kayo po ay may mga tanong or mga kadagdag na kaalaman na kailangang isabuhay or isaisip para magkaroon or mabigyan ng tamang nutrisyon ang inyong sarili at ang inyong pamilya. So with that, more power po dito sa inyong programang information po. Yeah, thank you, Miss Jomay. JM? Kaya yung ating mga acknowledgement yan. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners.
CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat kay Miss Janine at saka kay Doc Gina. Doc Gina, ano yung inyong panghuling mensahe mo sa napakagandang topic natin sa hapon? Napaka-interesting na topic talaga at hindi ako talaga makapaniwala na yun nga, mataas ang ating stunting dito sa Pilipinas. Pero ang point ko... Hindi ka talaga, Doc Gina, move on. Move on ka na, ikaw naman. Hindi. Ito nga yung suggestion ko sa panghuling pananalita. Marami tayong mga fruit-bearing trees, di ba? Masusustansya sila. Sana paigtingin ng NNC ang kanilang partnership with the Department of Agriculture. Nasa ganon, mag-pilot tayo sa isang komunidad na magtanim ng iba't ibang klase ng prutas para yung mga bata is masanay sila na ang meriendahin nila imbis na tinapay is yun nga, masustansyang prutas. Yun lang po, ayoko na pahabain at tayo kulang sa oras. Maraming salamat Miss Jomai at Cara Neil. Sa lahat po mga ka-inklinasyon, magandang hapon po ulit. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa hapon ito. Sa ating napakahalagang guest, si Ms. Jomai, nakasama siyempre si Doc Gina, yung ating co-host, Teacher Aisel, si JN, si Ina, at nandito ngayon si Papa Art Litem. At saka sa iba pang mga kasama ng Intonasyon Core Group. So uulitin natin, sinasabi na ang karapatan na magkaroon ng sapat at nutritious na pagkain ay isang karapatan ayon sa UN Convention on the Rights of the Child. Pero sinasabi sa mga datos na yon na marami pa rin mga bata na malnourished, undernourished. Kung ang mga batang may kapansanan ay mga undernourished or mga malnourished na, ano pa kaya ang mga batang may kapansanan? Kaya dapat talaga pag-igtingin ng ating gobyerno, ng National Nutrition Council, ng iba niya ng mga partners, ang programa at serbisyo, siyempre para sa lahat. Pero sana, pag pinag-usapan ng equity, sana bigyan ng pansin ang mas nangangailangan. Yan yung prinsipyo ng equity. At sana, sa pagpaplano, sa pagpa-implement ng mga programa, serbisyo, aktibidades patungkol sa nutrisyon, dapat palaging kasama ang mga bata, may kapansanan at mga taong may kapansanan mismo. Yan ay ang pangunahing advokasya ng inklinasyon. Kasi dito sa inklinasyon, tayo ay naniniwala na walang maiiwan. Nobody will be left behind. Kasi dito sa inklusyon. Inklusyon, now na.